mapakilala na po ninyo mga sarili ninyo. May mga tanong po ako dito na pwedeng sagutin like odd number, even number para hindi tayo, di ba, yung sobrang hahaba yung mga ano. Kumbaga, may tatanong ako ngayon na napakilala nyo na yung sarili ninyo. So, ang tanong dito is, bakit ka sumali sa Inang Mutya Barcelona 2026? So, siguro magtatanong is like yung mga 1, 3, 5, 7, like that. So, Kaya ako sumali dito sa Inang Mutya para sa aking mga kaibigan na super supportive talaga sa akin na pinipilit niya na talaga nila ako sumali na kaya mo yan, ganito. So kaya gusto ko na kaya napilitan na rin ako para sakita ko na rin yung aking talent, lahat ng aking makakaya para may pakita sa lahat na kaya ko. Kaya para sa aking mga kaibigan at sa aking grupo ng MBC, salamat tayo para makuha natin yung corona natin minimikli. Yun lang ako at maraming salamat. I joined this pageant to add some additional experience. Tapos, I also met some new friends kasi bago lang ako dito. I had to explore. And of course, I want to show whatever skills and talent that I have to everybody. And I want to inspire all the women, especially the older moms around the world, especially Philippines. Yan lang po ba sa Ako talaga, sumali ako dito sa Inang Mutya ng Barcelona. Ito, galing din sa mga friends to push. Mas may tiwala pa sila sa akin kaysa sa sarili ko. Hindi talaga ako sasali kasi pinilit talaga ako. Pero nagpapilit naman ako. Nagpapilit talaga ako. Yun talaga ang gusto ko, yung nagpapapilit ako. So, alam mo yung gusto ko rin makakilala na maka-experience. First time kong sumali sa mga ganitong mga pageant, no? Alam mo, nakatakaba para sa akin kasi hindi ko alam yung gagawin. So, pero I will do my best to magpakita sa mga friends ko na hindi sila nagkakamali na pag-push sa akin. So, papakita ko rin ng kunting talent na alam ko na at kaya kong gawin sa inyo. Thank you po. I joined this pageant, actually, iba naman sa akin. Walang pumilit sa akin sumali dito. Ako talagang nagsiksik sa sarili ko. Kasi nung nakita ko yung Inang Mutya last year, sabi ko, hala, bakit may ganyan? Pati hindi ko alam. So, hindi ko rin inasahan na magkakaroon ng second year ng Inang Mutya. So, sumali din ako dahil gusto ko din maibalik yung confidence na nawala sa akin nung simula na naging mother ako. So, I used to join competition but not like this kind of platform, like a pageant. So, syempre, opportunity na rin to para mapakita ko, and syempre yung mother ko rin kasi who passed away 5 years ago, gusto niya talagang sumasali ako sa mga ganitong competition. So ayun, so sumali ako, and syempre para ma-inspired at saka ma-motivate ko din yung ibang mothers natin out there na it's not too late to achieve your dreams, no? Naging mother lang tayo pero hindi ibig sabihin nun na hindi na natin magagawa ang mga bagay na gusto nating gawin at ang mga bagay na ginagawa natin before. So, yun lang. Ay, ako na naman. I decided to join sa Inang Mutya Barcelona to have like different experience naman. So, I was very young mom before. So, malalaki na yung mga anak ko, they have their own life, may mga hindi naman may sarili ko pero para naman maibaling yung yung hindi puro trabaho, hindi puro, para maiba na magkaroon ng experience. Although I already had an experience when I was 14 years old, but I want to feel the experience now that I am mature and mas wiser enough, I guess, sa buhay, and to be an inspiration as the other candidates. Napakagandang hangarin. I'm so glad. Yeah.
So ngayon, narinig na natin yung kanilang mga adhikain or kung bakit sila sumali sa Inang Mutya. Merong mga napilit, may mga napilitan at talaga gustong ipilit, di ba? Yung mga ganon. At syempre yung mga gustong ipakita sa buong Barcelona, maging sa buong mundo, na kahit ina ka lamang, may kaya ka pang gawin. So, maraming salamat. Lalong-lalo na sa mga supporters ng mga kandidatang ito, sa mga nag-joke talaga sa kanila na sumali. Sobrang salamat kasi alam nyo, yung mga supporters nila, sila yung, kumbaga, kinukuhanan din nila ng kanilang mga lakas, di ba? Na maipakita kung anong galing nila. So, maraming salamat. So, talagang kailangan nating suportahan sila. So, susunod na question po. Ano ang pinakamalaking inspirasyon nyo sa buhay? Mami Esperanza. Pinakamalaking inspiration ko sa buhay, of course, mga anak ko, family ko. Marami akong pinagdaanan sa buhay, pero kailangan magpakatatag. Bago ako sumali dito sa pageant na ito, una sa lahat, tinanong ko muna yung mga anak ko. Siyempre, hindi ako believe sa sarili ko. Inuna ko muna na kahit gusto ko, siyempre, sangguni ko muna sa mga anak ko kung kaaya-aya ba na sumali ako kasi yun yung alam ko na wala akong beauty. So, tinanong ko yung mga anak ko na, anak, sasali ako sa beauty pageant dun sa Barcelona. Carry ba anak? Yan ang una kong tinanong sa mga anak ko before na sumali ako sa ganitong patimpalak. So, ang kasagutan ng mga anak ko is, Mama, maganda ba kami? So kung ang katanungan mo kung yun, siyempre mama maganda ka. So parang sila yung nagpalakas ng loob sa akin. So go mama, para naman masaya ka. I-enjoy mo yung buhay mo ma. Alam namin na marami kang pinagdaanan sa buhay. Yun lang nagpapalakas sa akin yung mga anak ko. So pasan ko yung problema. But anyway, maraming salamat at maraming nag-encourage sa akin dito sa beauty pageant dito. Madaming mga kaibigan. Mula pa nung nag-start itong beauty pageant last year, nung nakita nila ako, nung nakita ko yung viewing na nakikita ko mga kaibigan ko, Esperanza, bakit hindi ka kasali? Hindi ko alam yan, yun ang sabi ko. Nakilala mga friend, next year, ganun ka na. Ano ba kayo, bakit ako yung lagi yung inaano, sabi ko. Basta lagi kong iniisip yung wala akong kakayanan. So, ito na nga ako kaya na-encourage ako at marami naman nag-ano sa akin. So, ito ako ngayon para may pakita ko naman yung aking kakayanan at alam ko may kahinaan ako. Yun lang po. Thank you. Sa akin, ang malaking inspirasyon sa buhay ko is, syempre, I'm a family-oriented person, ang family ko syempre. Tapos nung nagkapamilya ako ng sarili ko, mga anak ko na, kasama pa rin yung buong pamilya, pero habang tumatagal, lumalaki yung obligasyon at yung responsibilidad mo. So sa akin talaga lahat ng bagay, the reason, every reason is family talaga. Kahit mahirap, kinakaya. Tapos kapag ka natatakot ka, kakayanin mo talaga lahat Hindi naman ibig sabihin na natatakot ka, atras ka na. Sa akin ang katapangan is, kapag kaya mong lumaban, sa kabila ng natatakot ka. So para sa akin yung pinaka-inspiration ko, to try new things na hindi lang para sa sarili ko, kundi para ma-develop naman din yung pagkatao ko. Dahil lahat naman tayo, process of learning is talagang continuous siya. Walang stop yan. Tapos ka na mag-school, sa buong buhay mo kailangan mo mag-aral, kailangan mo matuto ng mga bagong experiences para mas lumaki pa yung pang-unawa mo sa mundo. So para sa akin, napakalaking inspirasyon talaga yung family ko kasi all the reason that I'm doing right now is for my family. Mahirap man at sa tingin ko hindi ko kakayanin, pero pag naiisip ko sila, kayang-kaya ko. So yun lang. Ulit ano?
Ang tanong dito ay, ano ang inspirasyon mo Magandang Sa hapon buhay. ulit. Inspirasyon. Hindi lang din sa pageant na to, of course, from the start sa buhay. Siyempre, kagaya na sinabi niya, una talaga yun. First family mo, which is your mother and father. But now, siyempre, nagkaroon ka na ng sarili mong pamilya. Ang focus mo is yung pamilya mo. Ay. Sige na. Sige lang. Sige lang, iyak mo yan. But then, at the very young age, nagkaasawa ka, nagkaanak ka, nagkaroon ng difference. So, ang malaking inspirasyon dito talaga isang anak ko. Siya rin na nag-push sa akin. Siya rin ang dahilan kung bakit ako nag-abroad like 11 years sa Turkey here. Siya rin ang lahat, siya rin ang dahilan lahat. Hindi ko sinasabi na sobrang hirap ng buhay. I mean, with my family, with my parents, hindi namin ako lahat. Hindi namin siya nakuha, hindi namin nagawang pumunta dito, bibili dito. Gusto ko sumali sa rin niya na ayaw ng magulang ko kasi walang pera. Gusto ko mag-muse, ayaw din. Gusto sa school, gusto ko ganito. Sabi ko nung nagkaasawa ako, but of course, hindi naging yung ending, hindi naging maayos. Nagkahiwalay din kayo. But the end, pag nakikita ko yung anak ko na habang lumalaki, you will see na tama pala yung magulang ko. Lahat ng sinabi nila is true. Kasi noon bata ka, hindi mo alam. So kaya nagpapasalamat ako sa magulang ko, sinilang nila ako, at sinila ko ang aking anak na full support. Sa totoo lang, yung isinend sa akin ni Sir Ivan na application, siya ang sumagot. Siya ang sumagot, siya ang naghanap, sabi niya, Mami, this. Nakikinig ka ba? Ako hindi. Siya ang sumagot lahat. Ang anak ko is like this. Like this, you know, I know you understand. But she is very supportive, she is very good son. At napakatalino niya. At sobrang mahal na mahal ko siya. Thank you! Ang inspirasyon ko talaga sa buhay ko ay ang aking ina. Dahil maaga kaming naulila sa ama, 8 kaming magkakapatid. Talagang naging napakatatag niya upang maitaguyod niya kaming 8 magkakapatid. Kaya naisip ko na magiging proud siya sa akin kung halimbawa malalampasan ko tong journey na to. Dahil alam ko proud na siya sa akin dahil naitaguyod ko yung aking pamilya ng buo. Dahil sa panahon ngayon, napakahirap i-maintain ang buong pamilya. Siya lang naging inspirasyon ko dahil gusto ko ipakita sa kanya na magtatagal din buo ang aming pamilya sa kabila ng maraming pinagdaan ng hirap din. Tsaka syempre ang mga anak ko, bilang ina din, syempre, inspirasyon ko din yung mga anak ko. Dahil syempre, nararamdaman ko din yung naramdaman ng nanay ko na kaya niyang gawin ng lahat. Alang-alang sa mga anak. Maraming salamat. So ayan, narinig na po natin ang kanilang mga madaming mga saloobin sa kanilang mga buhay. Kung ano yung mga naging inspirasyon nila sa kanilang mga buhay. Syempre, bilang ina talaga, yan ang pinaka-isa sa pagdating sa mga anak, sa pamilya, yan yung kumbaga, mahirap pero masarap na gagampanan ng isang ina. Pati ako nadadala. Sobrang nakaka-touch talaga kapag pamilya, anak ang usapan. So, okay lang ba kayo dyan? Okay lang? Okay lang? May mga daluhan na dito. Ako, buti na din maluha. Maging ang mga ating audience, na-touch din sila sa mga kwento ng mga buhay-buhay ng ating mga kandidata. So, hinga muna tayo.